Pinayagan na ng LTFRB na magdagdag ng sasakyan ng ride-hailing companies para sa Christmas rush. Magsisimula na rin tumanggap ng special permits application para sa public utility vehicles. Sa ugnay po niyan at iba pang issue, makakausap natin si Joel Bolano, ang Chief Technical Division ng LTFRB. Magandang tanghali po sa inyo, sir. Magandang tanghali, Ms. Angela, at sa lahat ng taga-subaybay. Ilang TNVS slots po ba ang pinayagan po ninyo ng LTFRB para idagdag dito po sa holiday rush at valid lang po ba ang mga ito ngayong Christmas season? Well, ito pong binuksan pong slot para po doon sa TNVS itong on November. Hindi po ito para Christmas lang. Ito po ay karagdagan po doon sa dati na pong existing natin na may mga ongoing operation po ng TNVS. So ilang bagong units po yung papayagan natin dito sa mga ride-hailing companies? Noong November po ay inopen po yung slot na dati po ito actually April pa ito, Angela, na held in abeyance lang. Ngayon in preparation for Christmas, inopen po ng board itong November na 5,000 slots o 5,000 units ang inopen po ng LTFRB. At ilang special permits naman po yung ibibigay ninyo ngayong holiday season? At syempre, tanong din po ng nakararami, sino-sino po yung pwedeng mag-apply ng special permits para po sa 2024 holiday travel? Kapag ganitong season, holiday season, Ms. Angela, ang allowed lang na bumiyahe for special permit para makabiyahe po sila ay ito pong ating mga buses. As of November 29, ang na-receive na po natin na request or application for a special permit ay 371 na ang complement na unit naman ito ay nasa 975 units. So, inaasahan po ng LTFRB na mailalabas po itong 975 units 2 weeks before or at least a week before ng season o Christmas season po natin. Ano po ba yung mga requirements? Kapag ganito pong special permit, importante ho dyan ay mayroon po silang updated registration from LTO, existing po or valid po yung kanilang franchises o yung CTC po nila from LTFRB, at mayroon po silang valid na passenger insurance. Ito lang pong importante tatlo na to para po makapag-apply po sila ng special permit sa LTFRB. Sir, kasabay nga daw po nitong pagtaas ng demand sa public transportation, nananawagan yung mga taxi groups natin na itaas daw po yung kanilang flag down rate sa 60 pesos. Mapagbibigyan po ba sila? Ito pong fair rate ng taxi, yung flag down. Yung petition po nila nung 2022 ay from 40 to 60, 40 pesos na flag down to 60 pesos. Noong September 2022, nag-run po yung 5 pesos, naging 45 ito, Ms. Angela. Nag-file po sila ng motion. Itong taon po, noong March, dinagdagan po ulit ng 5 pesos para po maging total na 50 pesos na po yung flag down ng ating mga taxi ngayon. Pero yung mga tanong din po ng mga kababayan natin, mga commuters, ngayon pa lang daw po talagang problema na yung pahirapang makapag-book ng TNVS at saka sobrang taas po ng surge fees nila. So ano po ba yung action dito ng LTFRB? Yung surge pricing kasi, Ms. Angela, is part po talaga yan ng fair matrix ng ating mga TNVS. Kaya lang po, pag may pong sinisila sobra doon, may nakita sila na hindi tama doon sa pagtingil ng surge price nila, pwede po silang mag-file ng complaint sa LTFRB. But kapag ganitong mga occasion, pagka mag-season talaga, tumataas yung traffic natin, tumataas po yung demand, tapos bababa yung supply, talaga pong may surge po yan. Yan po yung purpose po noon. Pero dahil po nag-check po tayo, sana po makatulong po itong pagbukas po na panibagong unit, application for TNVS para po dito sa darating po na Kapaskuhan. Alright, maraming salamat po sa inyong oras. Joel Bolano, ang Chief Technical Division ng LTFRB.